Welcome sa unang advanced topic natin sa Python. Simulan natin 'to sa callback. So, ang requirement dito, dapat marunong ka na nung function, yung mga parameters, at least yun, para maintindihan mo 'tong callback. Now, ang typical use case or advantage ng callback is pwede mong i-customize yung behavior ng function itself without changing yung loob. So, pwedeng bigyan tayo ng example. Yung typical function, gagawa tayo ng function, let's say, login. Tapos meron ditong username. Hindi ko na muna lalagyan dito ng password para simple lang yung demo natin. Ang gagawin lang naman ito, if username is equal to, let's say, dito, gagawin lang nito is, let's say, loading page. So, kunyari, website ito. Kung hindi siya seguido, hindi siya admin, pwede rin dito na loading normal page. Halimbawa, mag-login tayo dito. So, tara natin yan, loading normal page. Pero pag si Guido, loading the admin page. Now, ang kalimitang limitation nito, nasa loob ng function, yung logic, kung ano gagawin niya. Yung callback ang isa sa solution para ma-customize mo yung behavior. So, paano natin gagawin ngayon yun? Now, si Python, lahat kasi object sa kanya, including function. So, pwede tayong magpasa ng function mismo. So, gawin natin ganito. So, gagawa lang tayo ng simple na function para lang makita natin yung idea. So, may ginawa tayong dalawang napakasimpleng page. Sa real world, ang ginagawa nito, maglo-load ka ng HTML page or ibang endpoint. Ngayon, kaya natin nilagay na hiwalayan para ma-demonstrate natin yung power ng callback. So, dito sa login natin, i-modify natin yan. Lalagyan natin ng parameter na function if admin, and then function if normal. So, itong dalawang to, dito natin ipapasa yung function na yan. So, ngayon, nakasetup na siya. Pag Guido yung username, tatawagin niya kung ano man yung pinasa natin function sa kanya. By the way, pansinin nyo, yung ito parameter na to, dito, nilagyan lang natin ito. Ina-expect natin na function yan. Sa mga bagong Python, pwede kang mag-type hint, ilagay mo dyan na callable siya. Para lang alam nung caller nung login kung ano ipapasa sa kanya. Now, paano ngayon natin gagamitin? Dito sa login na Guido, ipapasa natin siya. Admin page,
yung normal page. Sinasabi natin dito, yung admin page na function, yun yung gagamitin itong login kapag admin yung nag-login. Take note, hindi natin ito nilalagyan ng parenthesis katulad nito. Nilagyan mo ng parenthesis, ine-execute mo yung function. Kailangan lang natin ipasa yung function itself. Run ulit natin. Yan. Nakita nyo, loading the admin page. So, baguhin natin to kung gusto nyo makita. Yan, nagbago, di ba? So, proof na tinatawag niya talaga to. Natin yung username ng kahit ano, normal page. Of course, sa real world, hindi naman username na chine-check mo, meron ka mga privileges, user groups. Pero ito lang yung basic idea ng callback. Ito yung power mo na i-customize yung behavior nito. Now, what if gusto kong ibahin din to? Pwede ba natin pagpalitin? Pwede rin yan. Ano mangyayari pag nag-swap tayo ngayon? Pag meron mo yan, ang tinawag niya yung admin page. Yung admin page, itong pangalawa. Kasi ito yung callable na gagamitin dito. And since hindi naman Guido yung pangalan, ang tinawag niya ito. Yan yung makikita na powerful yung paggamit ng callback. And majority ng mga web frameworks ngayon, yan yung ginagamit. Kaya kailangan matutunan nyo to.